What's up mga kabayansil? Magandang araw. Panibagong vlog, panibagong araw. Dito kami ngayon sa Silay. Yun ang content namin kasi tindihay kami si Sir Danny na ibenta yung mga bakang dinala ko dito ba, yung una ba. So, pinuntahan ko kasi dito kasi binta niya sa atin. At nag-usap na kami sa video call kunin ko papuntang Negros Oriental sa Gihulungan yung mga baka niya. So, mayroon tayong ngayon lang tayo maka-vlog kasi humingi si YouTube ng yung ano ba? Yung ID. Tatlo ang option nga na ID ang hiningi niya, yung national ID at yung driver's license at yung passport ID, pero ang mayroon ako ay yung license lang. So kumuha ako ng yung national ID kasi wala pa akong national ID. So ngayon ang content natin dito ngayon ay tatlong content. Ano ba ang ating mga content? Ang content natin ngayon mga kabayansil, yung mga bakang hinatid ko dito, yung 6 na piraso, yun sa 2, 3, 4. Yung isa namatay, pang-5 yung payat, pang-6 yung yan nakita ninyo yan. So panoorin nyo hanggang dulo kasi ang content natin ay bakit ba yung baka ay nasira ang kanilang katawan at namatian pa ng 3 yung puti at yung dinala natin ng Red Brahman ay parang hindi ko na nakilala yung Red Brahman mga kabansil. Kita ninyo? So ibig sabihin ay yung post ko lang sa link yung pagdala ko dito at pag-alaga ko doon sa amin. Kung makita nyo nito ay mataba pa ito. So ngayon pakita ko nyo iharap. Panoorin hanggang dulo at huwag skip yung mga ads para makita ninyo at matutunan talaga ninyo kung ano ba ang dahilan na ganito ang baka ni Sir Danny. So, di pa tayo mag-umpisa ay pasok muna intro. Ang mga baka ni kuan ko dito daw na kay sanggot daw. Okay, akong paggarabon ako damo ato ba kay akong ibutang sa salog. Kana dili na kasama kay patiningon pa kuno niya. Purgaha lang na. Kita ninyo. Kita ninyo mga kabansil, tingnan ninyo. So ito kasama ito at yung nasa may badyang sa amin. Yung isa yun. Badyang rin. Yung si Red Cindy, sabi ni Sir Danny, hindi na niya ibenta kasi kunan niya ng yung experience ba kung pwede bang ipangkasta niya sa kanyang baka doon kasi ang baka nila doon yung pangkasta hindi kumasta baka agi sa Hilonggo pero sa Bisaya bayot or sa Tagalog baka bakla ba yung baka na pinakasta nila. So ito sabi ni Sir Danny, di mo na ibenta para kunan nila ng experience kung mistiso lang ito pero
Pataas-taas ang kanyang lahi. Nasa mga, sa tingin ko mga 65%. Malaki mo kanyang ano, tainga. So, ano ba talaga ang dahilan na ang mga bakang ito ay na yung na ano ba? Na nasira ang katawan? So, unahin muna natin yung red Brahman na binili natin sa bakong. Ito ang baka nga galing sa amin, yung may kasamang dalawang Holstein to at kambing mga 26 na piraso. Ito, natin namin dito. Ito ba ang baka? Kasi di ko na nakilala. At pakita ko sa inyo ang link sa description sa baka doon sa previous vlog at yung sa kanyang cover photo. Ayan oh, kita ninyo. Parang hindi na si galing ng bakong, hindi na si Red Brahman. So ngayon, ano ba ang dahilan talaga na ganito ang kanilang mga katawan? Kasi kapag ganito na ang oras mga kabansil, ay itali nila dito sa may damuhan, tapos babad sa araw at kunin lang nila yung mga baka hanggang alas 4 ng hapon, tapos dalhin doon sa may malapit sa kanyang bahay. At tingnan nyo ang katawan. Ito ang resulta mga kabansil, na ang baka walang naipon na taba kasi dehydrated sila mga kabansil. Kasi yung nakaraang Martes ay pumunta ako doon sa may lawigan nila, malayo pa doon diyan banda pinuntahan ko, pinabayaan lang nila doon at galing ng alas 7 ng umaga tapos pupuntang hapon ng alas 4. So ibig sabihin wala siyang maipon na taba. Kasi kahit tao nga kung ibabad natin sa yung sa sa init hanggang mga 2 oras lang, kung di ba maubos yung taba sa katawan. So ganyan ang nangyari sa mga baka, dehydrated sila Bakit? Kasi babad sa araw at babad rin sa hinahapo sila. So ang ibig sabihin wala na silang sibo, yung mataba sa kanilang katawan ba. So ang ibig sabihin mga kabansil, yan ang dahilan. Kasi namatay yung 2, yung 5 kasi kulang rin sila sa tubig. Kulang sila sa tubig. Kita ba niyo yung kanilang patiningan? Doon sa may diyan sa bandang may tubuhan diyan. Wala silang tubig na konsumo. Tinatawag na sila. Naghakot lang ng tubig sila sa may diyan, bubon, sa Hilonggo bubon. At dinadala niya sa taas, pero yan ang dahilan na mahirapan yung mga yung mga nag-alaga, yung mga caretaker, kasi kulang sila sa tubig. Dapat kung nagpatining tayo ng baka, may tangki tayo, kahit yung drum lang, mga 4 na piraso, tapos natin sa taas, tapos lagyan natin ng mga bumili tayo ng dinamo. Kasi katulad ng sa aking anak, yung kay Jerome, na siya, gastos lang ng 50,000 pero marami ang ginagamitan sa 50,000 na dinamo. Bumili siya. Gando nga ginagan! Bumili siya ng naggastos siya ng 50,000. Yan ang dapat ilagay diyan sa may pastulan nila.
So, ibig sabihin mga kabansil, ang dalhin ko man sa kuan, doon sa may, ano ba, ang dalhin ko lang ay yung ito. Kita nyo ito? Ito ang sinasabi sa kanilang mga tauhan, oh. Galing ng block ito. Mga maliit pa. Alam ko ang mga presyo nito. So, alam ko rin ang ito. Galing ito ng block rin. Oh. Alam ko rin ang presyo nito. Doon sa block kasi ako naghatod. Ako ang nagbili doon. Tinawagan ko lang si Sir Danny at kanyang asawa. Pinakita ko lang sa kanila. Oh, kasama yung itim, oh, yung itim. Kasama yan sa dalhin ko sa Gihulngan. Oh, binili ko. So, 3 ditong piraso lang kasi yung pula, sabi ni Sir Danny, di nila ibenta muna kasi kunan nila ng kuan ba yung kunan nila ng experience ba kung anong resulta kasi yung kanyang baka doon na puti, di kumasta. So, oh. Ito ang una nating content na kasi mag-content tayo dito ng 3 ngayon. Ay ipakita ko nyo kasi isa-isahin ko lang pag-vlog tapos di naman pwedeng halo-haloin kasi para maintindihan niyo ba. Kung halo-haloin natin baka malito kayo. So ang dalhin ko dito 3 lang, isa itom at yung isang itom at yung isang pula. At mayroong 2 doon sa may unahan ng pastula niya. So ngayon mga kabansil, puntahan natin yung kaniyang mga baka doon na mga puti. So malayo-layo kasi doon maputik man doon. So dito tayo. Lakad muna tayo. So pangatlong punta ko na dito mga kabansil. Unang dala ko dito 6 na piraso tapos pangalawa ay yung may kambing na 26 na piraso at yung 2 Holstein at isang Red Brahman. So, kita nyo ang Red Brahman? Pakita ko lang sa inyo sa taas ng aking vlog ngayon. Sa taas, tingnan ninyo sa taas ng aking vlog kung ano ba ang description sa Red Brahman at yung ano ba ang cover photo. So, ibig sabihin, tingnan nyo kung ganyan ba ang katawan. Oh. So, puntahan muna natin yung yung puti, yung pangkasta raw. Kasama, binili niya sa Mindanao raw. Sabi niya, hindi raw magkasta. Pero sa tingin ko may naglandi ng mga Brahman doon. Puntahan natin mga kabansil. So ito ang unang content natin. Punta muna ako doon sa may pasturan ni Sir Danny para kita ninyo kung ano ba talaga ang dahilan ng mga baka na yung 5 ay namatay at yung iba hindi naman namatay pero mapayat. So ibig sabihin 2 ang diferensya sa nag-alaga, yung si Bador at yung di talaga marunong, parang walang malasakit sa kanyang amo ba. Ang ibig sabihin kung may malasakit kayo sa amo ninyo para hindi malugi, yung tinatawag ba na kung malugi di wala na tayong trabaho. So ibig sabihin ayusin natin yung pag-alaga yung mga baka
para tuloy-tuloy ang ating trabaho. Ganyan sana. Hindi naintindihan ni Bador yung mga mag-empleyo tayo. Empleyo kayo ay kung pwede man umiinom tayo, pero kailangan sakto ng mga pagkain. So puntahan ko muna yung pang-5 na baka na binili ko, mga kabansil. Si 5 piraso lang. So yun, nag-away sila, oh. Baka mabuta ba, hindi na mausuhan. So, nagkuhan man. Nagsinungayay man. Yan, oh. Kita ninyo? Yung dalawa. Yan. Oh. Patay. Na. Wala na. Malaki pero talo sa maliit kaunti. Nakakaon siya, nakabuhi. Yung kabuhi sa Hilong Godong, kuan? Oh, sa Tagalog ay nakawala sa kanyang tali. Oh, tingnan niyo ang mga sitwasyon nila. Nasa liig lang tinatalian. So ang ibig sabihin, kung pabalhin-balhin tayo ng lawigan, kasi ngayon ay mayroong mga daming pagkain dito kasi hinarvest naman yung tubo. So ibig sabihin, katulad nito, tulad dito, kita nyo dito, pwede na ipakain sa baka, pero kung matuyo na ito, baka hindi na kainin. So ang ibig sabihin ay yung baka na ganyan, dalhin pa na doon sa may malayo. Tapos ang hirap kasing hilain, kasi ang dahilan sa mga mahirap hilain at matigas kasi nasa liig lang ang kalat nila. Sa Hilonggo kalat, sa Tagalog ay tali. So ibig sabihin matigas. So ibig sabihin ipahila lang nila sa mga karabaw para mapunta doon sa lawigan. Kasi pabalhin-balhin sila ng lawigan, mga kabansil, dito, doon. So dalawa lang sila, mga kabansil. So hindi makaya. So yan, kasama yan sa dalhin ko ng gihilngan. At ito rin, oh. So 5, 3 doon sa may lawigan at 2 dito. So ngayon tingnan man natin ang diferensya, mga kabansil, para makita ninyo, tapos paintindihan ninyo, at huwag niyong skip yung mga ads para makita talaga, matuto kayo sa aking tinuturo. Ang ibig sabihin, mga kabansil, yung mga baka nga babad sa araw, tingnan natin kung ano ang yung absensya, kasi Bisaya tayo, pero nibukan kong magtagalog para maintindihan man sa mga Tagalog dyan. Kung nanonood man kayo, tingnan nyo, mga kabansil. Kita nyo mga baka, yan ang mga baka na hindi dehydrated. Kasi, bakit nga? Lapit lang ang kanilang inuman. So, ibig sabihin, pre-range sila. Pwede nilang sumilong doon sa may bubong ba? Yun, dyan, dyan, sumilong sila kung mainit na. At kung katapos nilang sumilong, kung magutom sila, ay kumain sila dito. Ito ang pagkainan ni Sir Danny, yan. Kumain sila, pagkatapos nilang kumain, inom sila ng tubig, kasi may tubig mo dyan sa yung kablo na drum. At ang ibig sabihin, mga kabansil, kita ninyo, dehydrated ba? Pero sa tingin ko, yung namatay ang 3 nito ay para bang
kasalanan ng nag-alaga noon, si Bador. Kasi baka hindi niya linagyan ng tubig o linagyan man ay kaunti lang, kulang. At kung mayroon mang pagkain ay kulang rin. So, sabi ng nag-alaga ngayon mga kabansil, yung mga tauhan ni Sir Danny Caretaker na ako na to, na ano ba to, na nakabawi na sa ang katawan nito. Kasi yung si Bador pa ang nag-alaga ay payat-payat ito. So, yan ang sinabi ko sa inyo mga kabansil, na dapat kung magtrabaho tayo ay kailangan magpakatotoo tayo, kasi kung malugi yung may-ari ng mga baka, di wala siyang trabaho. So, ibig sabihin, hindi makaya, di humingi ka ng iba pang katulong. Dagdagan mo ng iba pang katulong. Tapos, ayusin natin yung pag-alaga. Kasi ako noon mga kabansil, isa akong caretaker ni Romulo Tirambulo doon sa Mabinay. Alam ko kung paano natin to pakainin. Alam ko kung paano natin ipurga. Alam ko rin kung anong ipakain sa umaga. So, mga kabansil, sa sunod na kong vlog, ipakita ko sa inyo bakit raw na yung mga baka ay hindi masyadong mataba. Kasi, basta, i-vlog ko ngayon, pangalawang vlog. So, sa inyong natutunan sa aking vlog, sa aking pinakita sa inyo, sana mayroon kayong matutunan. At sa aking vlog, kung gusto ninyo, ay tingnan ninyo, kasi wala naman tayong choice kung hindi kayo tumingin. Sa ito pa, ang ibig sabihin ay hindi kayo interesado sa mga hayop. Kung interesado kayo, ganito ang sabihin ko, na panoorin hanggang dulo. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. At ay may nakalimutan ako mga bansil. Yung isa ito 11 piraso itong mga baka Sir Danny. Isa ang pangkasta at 10 ang babae. Tapos, ang ibig sabihin, sabi ni Sir Danny sa akin na yung kanyang yung pangkasta ba? Sa Hilonggo garo, mga bulugan garo, ano. Basta sa amin ay igpalaupa man sa Bisaya. Pero sa siguro mga sa Palais na sa Hilonggo. No, kita ninyo, parang agi. Sa Hilonggo, agi. Pero sa Cebuano, bayot. Sa Tagalog ay bakla. Kasi sa tingin ko mga kamasel, pumasok ako dyan, baka sungayon tayo. Kung sungayon tayo ay kuhan tayo. Kita niyo mga kamasel. Itong bakang ito, nagpalandi na to. Si kitang-kita, kitang-kita talaga na nagpalandi na. At yung nakita nyo ang aking previous vlog na nagilaso ko yung baka dito. Yung si Bador pa ang nagalaga. Tapos dyan, pinurga ko at tinalian ko ng busal. Ito si Songi, kita ninyo. Parang nagpalandi rin. Kita ninyo. Pero yung kanyang pangkasta, hindi marunong. So, ang ibig sabihin, kung hindi na kastahan to mga bakang to, kasi mga, sa Bisaya, mga dumalaga to, ibig sabihin, walang mangyari sa kanila. Iba kasi yung nakapanganak na, yung nakabata na ba sa Tagalog, yung nakapanganak na ba, at ilagay natin sa ganito niya pakastahan sa hindi kumasta, baka hindi na mabuso, hindi na makuan buntis. Pero ito, may puruhan pa itong mabuntis basta bumili si Sir Danny ng mga ganitong mga malakas bang magkasta. So ang 11 piraso ay ito na lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May isa doon na parang sa tingin ko may karamdaman doon sa may tubuhan, may karamdaman. Kasi payat na payat. Lala kasi sa
pag alaga ni Badong. Bador siguro. Ano ba? Di ko kilala kasi di man ko taga dito. Tapos, kuan man. Okay, puntahan natin yung galing pa sa pag-alaga ni Bador dito. Nandito. Puntahan ko kasi para makita ninyo. Ito. Kita ninyo. Payat na payat pero healthy naman. Mapasik. Sa siwan, maliksi lang pero pumayat. Sa tingin ko ay pida ito. Para bang di malakas kumain tapos hindi nilagaan ni Badong ng gusto. Ito ang pang-8. 8 na lang. Nasira yung 3. At yung kambing na dinala ko dito mga kabansil, nakita naman nyo na dito natin inilagay yung mga kambing. So, naubos silang lahat. Wala nang kambing dito. Kasi, hindi inalagaan ni Bador. Sayang kasi. Yung sinasabi ko ba na kailangan na kung mang-empleo tayo ay kailangan sincero tayo at kasi isipin natin na mayroon tayong mga anak na nag-aaral tapos kung malugi yung kumpanya or malugi yung may-ari ng mga hayop ay huminto yan at pag huminto wala na tayong trabaho. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog mga kabansil at sa aking vlog kung panoorin ninyo marami talaga kayong makuhang impormasyon tungkol lang sa mga baka. Kasi di naman ako nag-aaral ng ganito pero ang aking natutunan ay yung kuan lang yung nagtrabaho ko noon sa Romulo Tirambulo Cattle Ranch doon sa Mabinay. So ibig sabihin 5 taon akong nagtrabaho. So ibig sabihin parang nag-aaral rin. Pero yung tinuro ko sa kanila ay yung aking lang natutunan. Iba kasi sa inyo o ano ba ang kalagayan sa pag-alaga ninyo sa mga hayop? Wala na akong magawa dyan. Sa akin lang ang aking lang natutunan, baka sabihin niyo na mayabang tayo. Sana mayroon kayong matutunan sa aking vlog. At umpisahan naman natin yung ating pangalawang vlog sa mga dahilan sa mga baka ni Sir Danny. Bakit ba nagganito? So, nandito na muna tayo at panoorin ang pangalawang vlog. Bye-bye muna mga kabansil at God bless.